but with all the comforts of home and surrounded by their most precious possessions. 10 mga pinakaprotektadong bunkers na tanging mga mayayaman lamang ang makaka-afford. Ang bunker ay isang uri ng matibay na estruktura na karaniwang itinayo sa ilalim ng lupa o bahagyang nakabaon sa lupa. Ginagamit ito bilang proteksyon laban sa mga pagsabog, bala o iba pang uri ng panganib tulad ng pag-atake ng bomba o digmaan. Ngunit nakakalungkot na kung sakali mang kailanganing lumikas patungo sa mga bunkers na ito ay tanging mga mayayaman lamang ang makakagawa. Kung kaya't sa video na ito ay aalamin at tatalakayin natin ang 10 mga ultra-protected bunkers. Kaya naman simulan na natin. Number 1. The Oppidum. Ang The Oppidum ay isang malaking underground bunker na itinayo para sa mga mayayamang tao na naghahanap ng ligtas at komportabling lugar sa oras ng sakuna. Matatagpuan ito sa Czech Republic at kilala bilang pinakamalaking bunker sa buong mundo. Ang bunker na ito ay idinisenyo upang protektahan ang mga tao mula sa iba't ibang panganib tulad ng digmaan, pandemya o mga natural calamities. Pinagsasama nito ang kaligtasan at marangyang pamumuhay kahit nasa ilalim ng lupa. Ang The Oppidum ay hindi tulad ng pangkaraniwang bunker. May matitibay na pader ito na hindi tinatablan ng bala at radiation. Ang seguridad ay napakataas dahil may mga sistema ito tulad ng biometric access na tanging may-ari lamang ang makakapasok. Mayroon din itong sariling supply ng tubig, kuryente at sewer system kung kaya't kayang mabuhay ng mga tao sa loob kahit matagal nang walang koneksyon sa labas. Samantala, ang The Oppidum ay hindi lang isang ligtas na kanlungan, kundi puno rin ng mga facilities na para sa marangyang pamumuhay. May swimming pool, gym, spa at mga garden sa loob nito. Mayroon ding sinehan, wine cellar at mga art gallery. Ang mga tirahan ay pwedeng i-customize ayon sa kagustuhan ng may-ari. Kahit nasa ilalim ng lupa ay ginawa ang mga lugar na parang nasa labas pa rin. Kaugnay pa nito, ang pangunahing layunin ng The Oppidum ay protektahan ang mga residente nito. May mga high-tech security system ito na kayang pigilan ang mga banta tulad ng biological at chemical attacks. Nakakonekta rin ito sa satellite systems para sa komunikasyon at para malaman ang mga nangyayari sa labas. Bukod sa kaligtasan, nagbibigay din ng convenience ang mga modern technology sa loob ng bunker. May mga smart home system na maaring kontrolin gamit ang isang mobile app upang i-adjust ang ilaw, temperature at iba pang kagamitan. Kompleto rin ito sa mga entertainment system para hindi mainip ang mga tao sa loob. Gayon din ang The Oppidum ay idinisenyo para maging handa sa anumang uri ng krisis mula sa mga sakuna hanggang sa mga digmaan o pandemya. May sarili itong hospital, mga medical equipments at sapat na pagkain na pwedeng tumagal ng ilang taon. Kung may malaking sakuna ay maaaring manatili ang mga tao sa loob nang hindi nangangailangan ng tulong mula sa labas. Number 2. Cheyenne Mountain Complex. Ang Cheyenne Mountain Complex ay isang underground facility na matatagpuan sa Colorado, USA. Itinayo ito noong Cold War upang maging proteksyon laban sa mga posibleng pag-atake, lalo na mula sa mga missile. Kilala ito bilang isa sa mga pinakaligtas na lugar sa mundo at bahagi ng tinatawag na ultra-protected bunkers na maaring gamitin ng mga sobrang yaman sa oras ng malaking sakuna. Ang complex ay inukit sa loob ng isang bundok na granite na nagbibigay ng natural na proteksyon laban sa mga nuclear bomb, electromagnetic pulses at iba pang malalakas na armas. Nasa ilalim ito ng 600 meters ng solid rock, kaya ligtas mula sa malalakas na pagsabog o atake. Ang pasukan nito ay may napakabigat na pinto na tumitimbang ng 25 tons na kayang harangin ang lakas ng isang nuclear explosion. Mayroon din itong mga espesyal na air filtration system na kayang protektahan ang mga tao sa loob mula sa mga chemical o biological threats. Bagamat ang Cheyenne Mountain Complex ay orihinal na itinayo para sa layuning militar, iniisip ng marami na maaari ring itong gamitin ng mga sobrang yaman bilang taguan sa panahon ng malalaking sakuna tulad ng digmaan o kalamidad. Dahil sa napakalakas na proteksyon at seguridad nito ay napakahirap itong pasukin ng mga hindi autorisadong tao. Sa loob ay may sapat na supply ng pagkain, tubig at energy na maaring tumagal ng maraming taon kung kinakailangan. Kasalukuyang pinamamahalaan ng complex ng North American Aerospace Defense Command at United States Northern Command. Ang mga grupong ito ay may tungkuling subaybayan at harapin ang anumang posibleng banta sa seguridad tulad ng mga missile attack, cyber attack
at maging mga panganib mula sa kalawakan. Dahil sa mahigpit na pagbabantay ng mga ahensyang ito ay nananatiling mataas ang antas ng seguridad sa complex. May mga teorya na sinasabi na ang mga elite ay maaaring makapasok sa ganitong mga protektadong bunker kung sakaling may pandaigdigang sakuna. Number 3. The Cyber House. Ang Cyber House ay isang espesyal na bahay na ginawa para sa mga sobrang yaman na naghahanap ng proteksyon mula sa malalaking sakuna tulad ng pandemya, digmaan at mga natural na kalamidad. Hindi ito basta-basta bunker, kundi isang modernong tirahan na kumpleto sa mga technology para masigurong ligtas at komportable ang mga nakatira kahit nasa pinakamatinding sitwasyon. Ang disenyo ng Cyber House ay galing sa isang kilalang kumpanya ng architecture sa Russia na tinatawag na Modern House sa pangunguna ni Alex Wijewski. Ang itsura nito ay parang futuristic house mula sa mga sci-fi movies na handang-handa sa mga sitwasyon pagkatapos ng mga malalaking sakuna. Ginamit sa paggawa ng bahay ang matitibay na materials tulad ng bakal at reinforced concrete para tiyak na malakas at kayang makatiis ng malalakas na lindol, bagyo at iba pang sakuna. Samantala, ang pangunahing layunin ng Cyber House ay protektahan ang mga nakatira laban sa iba't ibang uri ng banta. Makakapal ang mga pader nito at kayang labanan ang malalakas na natural calamities at pati na rin ang mga banta tulad ng nuclear fallout, mga lason mula sa chemicals at biological threats. Mayroon din itong special system na nakakasala ng hangin para masigurong malinis at ligtas ang hangin na nalalanghap sa loob. Maliban dito, ang Cyber House ay puno ng mga makabagong kagamitan upang gawing ligtas at komportable ang buhay ng mga nakatira dito. Mayroon itong smart home system na kayang kontrolin ang mga ilaw, temperature at iba pang aspeto ng bahay. Ang mga security systems ay gumagamit ng AI at machine learning para mabantayan ang paligid at masigurong walang panganib. Kapag may na-detect na banta ay kusang magsasara ang bahay at maglalak ang mga pinto at bintana upang hindi makapasok ang anumang panganib. Bukod sa seguridad, kumpleto rin ang Cyber House sa mga facilities para sa convenience ng mga nakatira. May mga hardin, gym, swimming pool at mga entertainment rooms para magamit kahit na sa mga panahong kinakailangang manatili sa loob ng bahay ng matagal. Number 4. Ko'olau Ranch. Ang Ko'olau Ranch ay isang lugar sa Hawaii na kilala bilang isang ultra-protected bunker para sa mga mayayaman. Ginawa ito upang magbigay ng matibay na proteksyon laban sa mga sakuna tulad ng bagyo, lindol, digmaan o malaking krisis. Ang mga ganitong bunker ay espesyal na dinisenyo upang tiyakin na ligtas at komportable ang mga nakatira dito kahit ano pa ang mangyari sa labas. Isa sa mga dahilan kung bakit napili ang Ko'olau Ranch ay ang lokasyon nito sa gitna ng mga bundok ng Ko'olau Range. Ang mga bundok na ito ay nagbibigay ng natural na proteksyon laban sa mga banta mula sa labas. Ang Hawaii ay malayo rin sa mga lugar na madalas makaranas ng kaguluhan, kaya mas ligtas ito kumpara sa ibang bahagi ng mundo. Ang mga bunker dito ay hindi pangkaraniwang mga bahay. Ang mga ito ay may sariling supply ng kuryente, tubig at pagkain na maaring magtagal ng maraming taon. Mayroon ding mga facilities para sa kalusugan tulad ng mga klinik na parang hospital para sa mga posibleng medical needs ng mga residente. Samantala, hindi lang ito ginawa para sa kaligtasan kundi ginawa rin itong komportable. May mga gym, swimming pool at sinehan sa loob ng mga bunker para masigurong hindi maiinip ang mga tao kahit gaano katagal silang manatili sa loob. Ang mga silid ay parang mga mamahaling apartment kumpleto sa mga magagarang gamit at kasangkapan. Gayun din, ang seguridad sa Ko'olau Ranch ay napakahigpit. Bukod sa proteksyon ng mga bundok ay meron itong mga makabagong security system tulad ng facial recognition at biometric scans. Mayroon ding mga kamera at gwardya na laging nagbabantay kaya walang makakapasok ng hindi authorized. Ang mga ganitong bunker ay nagiging popular sa mga sobrang yaman dahil sa mga posibleng banta sa mundo ngayon. Para sa kanila, ang mga bunker tulad ng sa Ko'olau Ranch ay isang investment para masigurong ligtas sila at ang kanilang pamilya sa oras ng krisis. Maliban sa kaligtasan, nagbibigay din ang mga bunker ng kasiguruhan na magpapatuloy ang kanilang marangyang pamumuhay kahit sa gitna ng sakuna. Ang mga ito ay bahagi ng paghahanda ng mga mayayaman sa anumang hindi inaasahang pangyayari at nagsisilbing proteksyon para sa kanilang kinabukasan. Number 5. Safe. Ang safe ay isang uri ng bunker na ginawa para sa mga sobrang yaman bilang paghahanda sa mga posibleng sakuna o panganib.
Hindi lang ito simpleng taguan, kundi isang espesyal na kanlungan na may kumpletong protection system laban sa iba't ibang uri ng banta tulad ng malalakas na lindol, bagyo at maging sa mga nuclear war. Ang mga bunkers na ito ay sobrang tibay dahil gawa sa makakapal na konkreto at bakal, kung kaya't kayang tiisin kahit ang matitinding pagsabog at iba pang pinsala. Dinisenyo ang mga ito para masigurong ligtas ang mga tao sa loob kahit pa nasa labas ang pinakamatitinding kondisyon. Bukod sa matibay na proteksyon, ang mga bunkers na ito ay may mga facilities na kailangan para mabuhay ng maayos. May sariling generator para sa kuryente, sistema ng malinis na tubig at advanced filtration system para sa hangin. Kakayanin ng mga residente na manatili sa loob ng matagal nang hindi nangangailangan na lumabas dahil kumpleto ang mga kagamitan para sa kanilang kaligtasan at kaginhawahan. Itinatayo ang mga bunkers sa mga malalayong lugar at kadalasang inilalagay sa ilalim ng lupa para mas maging ligtas. Pinapatakbo ito gamit ang renewable energy tulad ng solar power at may mga backup system kung sakaling magkaproblema sa supply ng kuryente. Gayun din, hindi lang kaligtasan ang inaalok ng mga ultra-protected bunkers na ito. Mayroon din itong mga magagarang kagamitan tulad ng private cinema, gym, swimming pool at mga modernong kusina. Layunin nito na manatiling komportable at marangya ang pamumuhay ng mga residente kahit pa may krisis sa labas. Sa pagtaas ng banta mula sa mga natural calamities, digmaan at pagbabago ng klima ay mas marami ng mayayaman ang nagpapagawa ng ganitong mga bunkers. Kabilang sa mga may-ari nito ang mga kilalang negosyante, mga tech billionaires at iba pang mayayaman na handang gumastos ng malaki para masigurong ligtas ang kanilang pamilya. Subalit habang lumalakas ang proteksyon ng mga mayayaman sa kanilang mga bunkers, ay kapansin-pansin din ang pagkakaiba sa kalagayan ng mga karaniwang tao. Ang ganitong uri ng kaligtasan ay privilege na afford lamang ng mga mayayaman. Number 6. Burlington Bunker. Ang Burlington Bunker na kilala rin bilang Corsham Bunker ay isang lihim na taguan sa ilalim ng lupa na itinayo sa United Kingdom noong Cold War. Ang layunin nito ay maging ligtas na kanlungan para sa gobyerno ng Britain kung sakaling magkaroon ng nuclear war. Nasa ilalim ito ng Corsham, Wiltshire at ginawang sikreto sa loob ng matagal na panahon dahil sa kahalagahan nito sa kaligtasan ng bansa. Samantala ang bunker ay napakalaki na may sukat na 35 hectares at kayang maglaman ng hanggang 4,000 na mga tao. May sarili rin itong supply ng tubig, kuryente at pagkain, kaya kayang manatili ng mga tao sa loob ng ilang buwan nang hindi umaalis. Ginawa ito sa dating minahan ng bato na napiling lokasyon dahil na rin sa tibay at kalaliman nito na nagbibigay ng proteksyon mula sa mga pagsabog o nuclear attack. Gayun din naman ang Burlington Bunker ay idinisenyo para maging pansamantalang kanlungan ng mga opisyal ng gobyerno at mga miyembro ng royal family. Meron itong mga facilities tulad ng tren at communication, kaya maaari silang makipag-ugnayan sa labas kahit na masira ang mga pangunahing facilities ng bansa. Isa rin itong uri ng backup plan ng gobyerno kung sakaling hindi na magamit ang mga opisina nila dahil sa sakuna o giyera. Bukod sa pagiging kanlungan ng gobyerno, ay may mga balita na ginagamit din ito ng mga mayayaman bilang taguan sa oras ng malalaking sakuna. Dahil dito ay naging simbolo ang Burlington Bunker ng proteksyon na para lang sa mga may pribilehiyo. Bagamat original na itinayo ito para sa gobyerno, ay naging kontrobersyal ito dahil sa mga ulat na ginagamit din ito ng mga super rich o elite. Sa kasalukuyan ay hindi na aktibong ginagamit ang Burlington Bunker ng gobyerno, pero mahalaga pa rin ito sa kasaysayan. May ilang tao na nakapasok na dito sa tinatawag na urban exploration, pero limitado pa rin ang access dito. Patuloy pa rin itong binabantayan ng gobyerno bilang paghahanda kung sakaling kailanganin muli sa hinaharap. Sa kabila nito, ang Burlington Bunker ay isa lamang sa maraming ultra-protected bunkers na itinayo para sa mga mayayaman at makapangyarihan. Ipinapakita nito ang malaking agwat sa proteksyon na tinatamasa ng mga may pribilehiyo kumpara sa karaniwang tao. Number 7. Trident Lakes. Ang Trident Lakes ay isang espesyal na komunidad na itinayo para sa mga mayayaman bilang paghahanda sa mga sakuna o krisis. Matatagpuan ito sa hilagang bahagi ng Texas, USA at kilala bilang isang luxury doomsday community. Ibig sabihin ito ay isang lugar na kayang protektahan ang mga tao mula sa mga kalamidad tulad ng lindol, baha, digmaan o pandemic habang nananatiling maginhawa ang kanilang pamumuhay.
Samantala, ang proyekto ay sinimulan noong 2016 upang magbigay ng ligtas na tirahan para sa mga iilang tao. Ang buong lugar ay may sukat na higit sa 700 hectares at bawat unit ay may silong o bunker na nasa ilalim ng lupa. Ang mga bunker na ito ay kumpleto sa mga pangangailangan tulad ng sariling kuryente, malinis na tubig at mga systems para makagawa ng pagkain. Kaya rin nitong suportahan ang pamumuhay ng mga residente sa loob ng maraming taon kahit na walang tulong mula sa labas. Kaugnay pa nito, ang seguridad ng Trident Lakes ay napakataas. Meron itong mga makabagong technology tulad ng facial recognition, mga drone para sa pagbabantay at kagamitan pang depensa na karaniwang ginagamit ng militar. Bukod sa mga ito ay may malalawak na lugar din para sa libangan gaya ng golf course, swimming pools at mga magagandang garden na nagbibigay daan sa komportableng pamumuhay kahit sa panahon ng sakuna. Ang bawat unit sa Trident Lakes ay hindi lang idinisenyo para sa kaligtasan, kundi para rin sa marangyang pamumuhay. Ang mga bunker ay maluluwag, moderno ang disenyo at kumpleto sa mga kagamitan. Sa ganitong paraan ay masisigurado ng mga residente ang kanilang kaligtasan at maayos na pamumuhay kahit may krisis o kalamidad sa labas. Bagamat mukhang perfect ang Trident Lakes para sa mga mayayaman, ay may mga kritiko na nagsasabing nagpapakita ito ng malalim na agwat sa pagitan ng mayayaman at karaniwang tao. Hindi lahat ay kayang makabili ng ganitong klaseng proteksyon. Kaya para sa iba, ang mga proyektong tulad nito ay nagpapakita ng hindi pagkakapantay-pantay. Pero para sa mga may kakayahan, ang Trident Lakes ay nagbibigay ng katiyakan na ligtas sila, gaano man kalala ang sitwasyon sa labas ng kanilang komunidad. Number 8. Indian Creek Island. Ang Indian Creek Island na matatagpuan sa Miami, Florida ay kilala bilang isa sa mga pinakapribadong lugar para sa mga sobrang mayaman. Tinatawag itong billionaire bunker dahil maraming bilyonaryo at sikat na tao ang nakatira rito. Ang isla ay napakatahimik at may mataas na antas ng seguridad, kaya perfect ito para sa mga taong nais umiwas sa mata ng publiko. Sa buong isla ay mayroon lamang halos 40 na malalaking bahay. Bawat bahay ay may malaking garden at sariling port para sa mga yacht. Mayroon ding golf course na exclusive para sa mga residente lamang. Dahil limitado ang mga bahay at mataas ang seguridad, ay napakamahal ng mga properties dito. Karaniwang umaabot sa daan-daang milyong dolyar ang halaga ng bawat bahay. Ilan sa mga kilalang residente ay sina Ivanka Trump at Jared Kushner. Gayun din ang isla ay napapaligiran ng tubig, kaya mahirap itong pasukin ng hindi imbitado. May mahigpit na seguridad sa mga daan papunta sa isla, kasama na ang mga checkpoint at mga bantay. Ang bawat dumadaan ay kailangang may pahintulot. Bukod pa rito ay may mga security cameras din sa paligid ng isla upang tiyaking ligtas ang lugar at walang banta sa mga nakatira. Pero bukod sa magagarang bahay, ang Indian Creek Island ay itinuturing din bilang isang lugar na may espesyal na proteksyon o isang bunker para sa mga sobrang mayaman. Maraming bahay dito ang may mga underground bunker o mga lihim na silungan. Ang mga ito ay ginawa para protektahan ang mga residente sakaling may mga sakuna, kaguluhan o ibang banta. Ang mga bunker ay kumpleto din sa pagkain, tubig at kuryente, kaya maaaring manatili ang mga tao roon ng matagal kung kinakailangan. Sa katunayan, ang ganitong klaseng proteksyon ay naging mas popular nitong mga nakaraang taon, lalo na dahil sa mga krisis tulad ng pandemya, mga banta ng gyera at mga economic problems. Para sa mga sobrang mayaman ay mahalaga ang magkaroon ng ligtas na lugar kung saan sila ay protektado mula sa mga problema sa labas. Ang Indian Creek Island ay isang halimbawa ng lugar na nag-o-offer ng ganitong klaseng seguridad at kapayapaan, kaya maraming mayayaman ang pinipiling manirahan dito. Number 9. Greenbrier Bunker. Ang Greenbrier Bunker na kilala rin bilang Project Greek Island ay isang lihim na taguan na itinayo sa ilalim ng Greenbrier Resort sa West Virginia, USA. Itinayo ito noong panahon ng Cold War bilang paghahanda ng gobyerno ng United States sa posibleng nuclear attack. Ang pangunahing layunin nito ay magsilbing ligtas na kanlungan ng mga miyembro ng Kongreso at kanilang mga tauhan kung sakaling magkaroon ng malaking sakuna. Ang proyekto ay mahigpit na itinago sa publiko sa loob ng maraming taon. Samantala, nagsimula ang pagtatayo ng bunker noong 1958 at natapos ito noong 1961. May capacity ang bunker na maglaman ng hanggang 1,100 na tao. Kumpleto rin ito sa mga facilities tulad ng mga bedroom, hospital, kitchen at iba pang mga kailangan upang matiyak na maayos ang pamumuhay ng mga tao sa loob nito sa loob ng mahabang panahon.
Ang mga pader ng bunker ay makakapal at kayang labanan ang epekto ng isang nuclear bomb. Mayroon ding sariling supply ng tubig, pagkain at kuryente upang masiguro ang tuloy-tuloy na pamumuhay ng mga tao kahit walang komunikasyon sa labas. Ngunit bukod sa pagiging kanlungan ng gobyerno ay sinasabing ang Greenbrier Bunker ay bahagi rin ng tinatawag na ultra-protected bunkers na ginagamit ng mayayaman at mga makapangyarihang tao. Ang ganitong mga bunkers ay espesyal na ginawa para protektahan ang iilan na mga tao mula sa mga sakuna tulad ng mga nuclear attack, pandemic at iba pang malalaking kalamidad. Ang mga mayayaman at sikat na tao tulad ng mga bilyonaryo at corporate leaders ay nagiging bahagi ng trend na ito ng pagkakaroon ng sariling taguan upang tiyakin ang kanilang kaligtasan sa oras ng kagipitan. At noong 1992 ay nahayag sa publiko ang tungkol sa Greenbrier Bunker matapos itong mailathala sa isang article ng The Washington Post. Dahil dito ay isinara na ang paggamit ng bunker bilang opisyal na kanlungan ng gobyerno. Sa kasalukuyan ay isa na itong tourist attraction sa Greenbrier Resort kung saan ay maaring bisitahin ng mga tao upang makita ang loob at alamin ang kasaysayan nito. Number 10. Rising S Bunker. Ang Rising S Bunker ay isa sa mga pinakaligtas at pinakamahal na bunker na ginawa para sa mga sobrang yaman na tao. Ang layunin nito ay protektahan ang mga may-ari mula sa iba't ibang panganib tulad ng mga nuclear explosion, bagyo, lindol at iba pang kalamidad. Maraming mayayaman ang bumibili ng ganitong mga bunker bilang paghahanda kung sakaling may masamang mangyari. Samantala ang Rising S Bunker ay itinayo sa ilalim ng lupa upang mas maging ligtas sa anumang uri ng banta. Ang mga pader nito ay gawa sa napakatibay na bakal at may mga security system na nagbabawal sa pagpasok ng sinumang walang pahintulot. Mayroon din itong makabagong air system para mapanatiling malinis at ligtas ang hangin mula sa mga delikadong chemical o virus. May mga filter din para sa tubig upang makakuha ng malinis na inumin at mga solar panels o generator na nagbibigay ng kuryente kaya kayang magtagal sa loob kahit sa mahabang panahon. Bukod sa proteksyon ay komportable rin ang buhay sa loob ng Rising S Bunker. May maluluwag na kwarto, modern kitchen, mga lugar na maaaring gamitin para sa libangan tulad ng sinehan at gym para sa pag-e-exercise. Ang ibang mga bunker ay may sarili pang clinic para sa mga medical needs. Gayun din naman ay parang isang buong bahay ang loob ng bunker na kayang suportahan ang pamumuhay sa loob ng mahabang panahon nang hindi kinakailangang lumabas. Dagdag pa rito, ang isa pang dahilan kung bakit paborito ng mga mayayaman ang Rising S Bunker ay dahil sa mga takot nila sa mga problema sa mundo gaya ng pagbabago sa klima, digmaan o pagbagsak ng ekonomiya. Gusto nilang masigurado na ligtas sila at ang kanilang pamilya kung sakaling mangyari ang mga ganitong sakuna. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming mayayaman ang bumibili ng ganitong proteksyon.